Sa puntong to, makakausap po natin sa linyang telepono si Manila Mayor Joseph Estrada, kaugnay pa rin ng truck ban dito sa Maynila. Magandang hapon po, Mayor Erap. Hello, Mayor. Hello? Hello? Magandang hapon po, Mayor Estrada. Magandang hapon po naman. Apo, at ito nga pong ginagawang truck ban, nagpapatuloy po yung protesta nitong mga driver at pahinante dito sa Manila North Harbor. So, sa inyo pong stand dito po sa truck ban, ipagpapatuloy nyo naman ng lungsod ng Maynila. Ito pong... tuloy-tuloy po yan, tuloy-tuloy po at napapatunayan po natin dalawang araw pa lamang gumiginawa na gumaganda ng traffic sa mga buong Manila. Opo. At ngayon po may mga ulat na maging yung European Chamber of Commerce nag-react po dito sa ginagawa pong pagpapatupad ng truck ban. Ano po ang pananaw niyo po dito? Alam niyo po bago na isa gawa at nasa katuparan yung truck ban na yan, nagkaroon po ng mga public hearing 3 beses, meron pa yung truck summit 1 beses. At pagkatapos po, nung naisagawa na yung ordinansang yan, kinabukasan po ay nagkausap po kami ng ang national government through the Secretary of Public Works, si Kagala-Gala, Secretary Babe Singson, at yung si Attorney Francis Tolentino ng MMDA. Opo. Sa halip na ginawa namin 5 a.m. to 9 p.m., nakiusap po sila Secretary Singson at saka si Chairman ng MMDA, si Attorney Tolentino, kumari daw gawing 10 a.m. to 3 p.m. Pumayag naman po kami. Kaya, para ikabubuti po ng nakakarami at nakita namin yung pong hiningi naman nilang oras ay makakabuti rin. Pumayag po kami. Kaya tinuloy-tuloy na po namin itong ordinansang ito. At alam namin, at alam ko, ay ito po ay para sa kapakanan na nakakarami nating mga kababayan, lalo na dito sa lungsod ng Maynila. Opo. Alam nyo, matagal masyado yung mga truck ng mga lalaking yan. Nakaparada dyan ang haba-haba ng pila dyan sa Delpam Bridge. Wala na halos makadaan. Kaya minsan, may nangyari. May ambulansya sa dala-dala galing sa Moriones. Dadaan dyan sa Delpam Bridge. Nakasirena pa. Hindi makadaan yung ambulansya dahil sa dami ng truck. Malanda doon sa Delpam Bridge. Kaya yung ambulansya, yung pasyente, hindi na inabot sa emergency room ng hospital, namatay. Kaya marami mga pangyayari at marami nang hindi dyan sa truck na yan, kahit na wala laman. Nakabalanta doon sa mga kalye. Doon ipapark, doon pumipila sa mga kalye sa Delpam Bridge. Wala po makardaan doon. Kaya inisip na po namin yan para sa kabubuti ng sa Maynila, ginawa po namin yan. Opo. Para sa kabubuti na nakakarami. Opo. Alam nyo, ito yung pinag-aralan namin, masuli siya pinag-aralan, yung oras ng yung mga estudyante, mga mestra, mga empleyado, kadalasan nahuhuli sa kanilang mga opisina, nahuhuli sa kanilang eskwelahan, dahil po sa traffic. Pag-uwi naman, gabi na nakaka-uwi yung mga estudyante, yung mga empleyado, yung mga magagawa sa kanilang mga tahanan. Kaya inisip po namin yan para sa kabubuti ng nakakarami natin mga kababayan, lalo natin sa lungsod ng Maynila. Mayor Estrada, ang plano ho ba ilipat yung itong mga pagparada o itong mga truck na ginagamit sa Subic at Batangas Port? Yun po ba ang initial na plano ng city government? Alam nyo, iniikot ko kahapon yung Philippine Port Authority
yung buong, iniikot ko yun, ang laki-laki. Kung ilang hektarya, pwedeng pumasok lahat sa mga truck na yun doon sa loob ng North Harbor, doon sa Philippine Port Authority, para doon sila pumila, doon sila magantay ng kanilang ikakarga. Huwag yan sa kalye. Yung kalye, yung Pang Bridge, at saka yung kalye, hindi para gawing terminal ng mga truck. Oho. Sa ngayon po ba, isa sa mga pinaplano nyo magkaroon ng parang alternatibong port na gagamitin para tuluyang... Yan din po napag-usapan namin na Secretary Singson at saka ni Chairman Tolentino na sa loob ng 6 na buwan baka maisagawa na yung Batangas port na seaport na maitaboy yung iba rin yung mga sa Calabarzon ng mga importer doon sa Batangas kukunin para ma-decongest yung port area din sa Maynila at yun naman sa norte yung sa Subic. Kaya bibigyan at nagkausap po kami ni Secretary Singson at saka ni Chairman Tolentino na sa loob siguro ng 6 na buwan pwede na maisagawa na yung mga para doon sa Calabarzon doon na sa port ng Batangas at dito naman sa bandang norte doon naman sa Subic Bay. Opo. Kaya po sa loob ng 6 na buwan magiginawa na po lahat lalo. Opo. At pag nabakante po itong mga port, ito po mga pantalan dito, meron ho ba kayong parang redevelopment plan na pinaplano dito sa area na ito? Marami ko kami pinaplano. Kaya lang nag-ano pa kami ng na wala akong pera inabuot dinatan dito sa City Hall. Kaya gumagawa pa kami ng paraan para makabayad dito sa mga utang na iniwan sa akin. Opo. Ngayon sa halip, pag nagkaroon po kami ng panalapi at marami kaming proyekto para sa aming mga kababayan sa Maynila. Opo. Inasikaso ko lang po lahat ng mga ospital namin ay yung mga mahirap ay mabigyan ng gamot pagdating nila sa ospital. Opo. At Mayor Estrada, panguling salita po para po sa mga nagpoprotesta na driver at pahinante at mga grupo po ng mga truckers dito sa Maynila. Ano pong mensahe nyo para sa kanila? Hindi kita marinig. Pakiulit nga. Mayor Estrada, yung pong mensahe nyo para po sa mga driver at pahinante na nagpoprotesta at yung pong grupo ng mga truckers na hindi pa rin pabor dito sa truck ban. Ano po yung mensahe nyo para sa kanila? Ang masasabi ko po ay tignan muna natin, bigyan muna natin, experimental lang ito. Kung hindi makikita kung hindi magiging epektibo para sa nakakarami, handa akong amendahan ang aming ordinansa. Ganun din pag nag-ano tayo ng reforma pagbabago. Kamukha halimbawa ng bus ban. Sa una maraming reklamo. Ngayon wala na reklamo dahil nakita nila nagiginawa ng taong bayan. Ganun din yan. Tignan muna natin. Kung nakikita natin hindi magiging epektibo, babaguhin natin. Opo. Maraming salamat po. Bigyan muna natin ng sa 2 linggo. 3 linggo. Pag hindi nakita kung hindi epektibo, bakit natin hindi babaguhin para sa kabubuti na nakakarami? Opo. Maraming salamat po sa pagkakataon, Mayor Joseph Estrada ng Maynila.